Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Kami po ay tunay, taos puso nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkataon na ipong ipinagkaloob na ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang iyong hinahanap sa tunay na mga manampa. Salamat sa iyong paglangis sa nauna pong bahagi ng iyong gawain pinagpala sa mga buhay na patroo na aming napakinggan na nagdadagdag ng aming paniwat pampataya sa iyong kamanghamanghang ginawa sa lahat ng mga manampalataya. Salamat sa iyong napakatamis na presensya na ito po ay aming naramdaman. Ito ang aming katawa at kagalakan, kalakasan sapagkat ang aming ginagawa ay nakakabot sa trono ng biyaya at minsan pa kami po ay iyong samahat pagpalain sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming kalawang nagugutom sa pangunang panalangin na may ginagalang mabanglista ang propeta na iyong ginamit sa aming kaligtasan. Buksan ang puso at pagkaunawa ng bawat isa dati at baguhan at sa kanang akin wala kong magagawa, ako'y iyong langis at pangunahat nawa po ang Ebanghelyo kaltasan na aming mapakinggan o mapag-aralan ay maging silbing pagpapalang espiritual. Paalaala sa lahat ng iyong mga anak para kami pagpalain at makatiyak ng pagpunta sa iyong kaharian. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway. Alinlangan di pagkaunawa ng basata. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinakamataas sa pagpuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta na tunay ginamit sa ating mga kaligtasan at maging sa lahat na sambayan natin gagalang mga evangelista sa kanyang mga anak, manugang, apo, at sa gintong aral po na itinuro ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida at maganda ring hapon sa aking mga co-preacher at sa inyong lahat na aking makapatid sa pinakamamahal Panginoon dati at baguhan sa ating live webcast viewer, magandang pinagpalang hapon po. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Tayo po lahat, may mahal, tinawag, pinili, hinirang, walang itinangi ang pinakamamahal Panginoon sa atin. Anumang kalagayan natin, anuman ang ating dating paniwala pampataya, anumang ating kasama at kasalanan, tayo lahat ay tinawag at dinala sa tunay na mga gawain. Kaya dapat may mahal, sa huling panahong ito, ipakita natin at patunayan natin na simula ng tayo bautisman sa pangalan ng pinakamamahal na Diyos, simula nang maramdam natin ang kanyang pag-ibig, kanyang presensya, at sinabi natin sa mahal na Panginoon, mahal kita, mahal na Panginoon. I love you, dearest Jesus. Sa huling panahong ito, ipakita natin para tayo po'y pagpalain, para tayo po'y titira sa kaharian ng Panginoon sa langit. Dahil sa huling panahong ito, tayo po na binuksan ang puso at pagkaunawa, may hinihingi ang mahal na Panginoon sa atin. Hindi basta tayo ay makadalo, hindi basta tayo ay nasa buong katotohanan. Para tiyak, tatanggapin ang pagpapala ng bawat sa atin at pupunta sa langit. May hinihingi ang mahal na Panginoon na tayo'y matakot sa Kanya at maglingkod tayo sa Kanya na may katapatan at katotohanan. Dahil pag hindi po natin ito sinikap na gawin o ipakita sa mahal na Panginoon,
sayang ang lahat. Dahil hindi mo tiyak ang pagpunta sa langit. Pero tayo po'y nasa buong katotohanan, datihat baguhan, hinihingi ng mahal na Panginoon sa huling panahong ito. Dahil ang lahat na ating nakikita sa daigdig, nating gagalawan, na kahirapan, kaguluhan, gira, lindol, bagyo, pagguho ng lupa, pagbaha, at patuloy na kahirapan at kagutuman, dahil malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Pag tayo po ay hindi naglingkod sa mahal na Panginoon na may pagkatakot na makasala at may walay sa presensya ng Diyos, pag hindi tayo naglingkod na mayroong katapatan at katotohanan, sayang, pinahiram pa tayo ng buhay ng mahal na Panginoon. Dahil kung tayo itatapon lang sa impyerno, sayang na sayang ang sakripisyong ginawa ng mahal na Panginoon at sakripisyo ng iyong mahal na ina. Simula 9 months sa tiyan ng iyong mahal na ina, hanggang ikay naisilang, hanggang ikaw ay napag-aral, hanggang ikaw ay nakapag-asawa, at maaari ang iba sa inyo may manugang na apo. Pero kung tayo po sa huling panahon ito ay hindi natin gagawin ang hinihingi ng mahal na Panginoon, sayang ang lahat. Dahil ang inihanda ng mahal na Panginoon ay langit o buhay na wala hanggan sa mga maglilingkod na may katapatan at katotohanan. Pero sa hindi maglilingkod na may katapatan at katotohanan, nakahanda ang apoy ng impyerno. Aklat po tayo, may mahal, ng Josue 24:14. Unawain po niyo ang katagang ito. Lahat po ito ay dapat ating magawa. Gaano man tayo katagal na sumapayon at bago pa tayo lumalapit o maglilingkod, ito po ang dapat ngayong ating magawa bago mahuli ang lahat. Dahil pag nagbalik ang mga Panginoon, hindi tayo tapat, hindi totoo na ating ginawa kalooban ng Diyos o paglilingkod sa mahal na Panginoon, maiiwan baka tayo sa rapture pag tayo hindi tapat at totoo. Kaya ngayon, ang salita ng mga nagpapaalala. Pakibasa. Dito po sa aklat ni Josue, Kapitulo 24, ang talata ay 14. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan, at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dakuroon ng ilog sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw, mga mahal, matakot tayo sa mahal na Diyos na nagpayro ng buhay sa atin at tumubos sa atin at nagbago na ating buhay at nagpagay ang karamdaman, nagbigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan. Matakot tayo sa Diyos, magkasala. Matakot po tayo na tayo ay unti-unti nahiwalay sa presensya ng mahal na Panginoon. Matakot tayo na tayo malublob muli sa pagkakasala. Bangkos tayo ngayon ay maglingkod sa mahal na Panginoon na may pagtatapat. Lahat magsabing amen. Lahat ng mga tapat sa mahal na Panginoon magsabing amen. Parang wala pang kalahati. Pero yung totoo, pag tinanong ating sarili, tapat ako minsan, isang linggo, pero yung sunod na linggo, hindi na ako tapat. Tinatamad magpuri, tinatamad dumalo, maraming alibay, malayo, mainit. Pero ang hinihingi po sa atin, tayo maging tapat. Amen? Kung tapat ka sa iyong mahal na asawa, higitan mo yung katapatan mo sa iyong mahal na asawa, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag tayo ay faithful o tunay na nagpakita ng tapat, na isinuko natin ating buhay, ating inialay ng ating buhay, tayo ay lumalakad sa panibagong buhay pag tayo'y tapat. Mas higit tapat ang mahal na Panginoon. Lahat kayang ibigay ng mahal na Panginoon sa atin.
Kaya nga, kinakausap po tayo ng salita ng Panginoon. Tayo maglingkod na may katapat at katotohanan. Ano yung katotohanan? Magpakatotoo ka na ika'y anak ng Diyos. Talikuran mo ang lahat ng natitirang kahinaan mo. Lahat tayo may kahinaan. Pero kailangan ito'y ating malabanan ma-overcome para tayo po ay maging totoo na anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung kahinaan? Minsan, yung iba, bumabalik sa bisyo, sa paggarilyo, sa paglalasing, sa buhay sanlibutan. Ano pa yung kahinaan na number 1 na hindi makaya minsan ng ibang Kristiyano? Ikaw ang nasusunod. Dahil kung tayo tapat at totoo, ang pinakamamahal pa Diyos ang masusunod. Dahil ang sabi ng mga Panginoon, ang lahat na bautismo kay Kristo, ibinihis si Kristo. Kaya ikinagpabautismo, ayaw mo ng buhay makasalanan. Di ba? Kaya tayo nagpapalit ng damit. Ayaw natin ng amoy pawis. Ayaw natin ng madungis. Kaya nga tayo lumapit at nagpabautismo, tinanggap natin ang pinakamamahal pa Jesus. Ayaw na po natin ng buhay na makasalanan. Pero pag tayo nabautismuhan, ito'y simula ng paglakad sa panibagong buhay. Kaya kung tayo noong dati palagi nagmumura, hindi naman tayo inuutusan ng ating magulang, iniutos ng mga Panginoon, lagi tayong manalangin at lagi tayong magpuri sa Diyos. Alin ang ating gagawin? Yung tayo ang masusunod o yung iniutos ng mga Panginoon para tayo ay kalugdan? Ay, hindi tayo inutusan magmura dati nung tayo hindi pa mapataya. Yung ginagawa natin, ang lalakas pa nga, hindi nahiya sa kapitbahay. Nagpapakita ka ng kanyang masamang ugali. Walang galang sa kanyang magulang kung sagot-sagutin. Walang pagrespeto sa ginamit ng mahal na Diyos para ikay mabuhay. Pero utos ng mahal na Panginoon na tayo laging manalangin at magpuri sa mahal na Panginoon. Dito ating maipakita unti-unti na tayo ay natututong sumunod sa utos ng mahal na Panginoon. Dahil ang dapat ipakita ng bawat sa atin, tayo po'y unti-unting nagiging tapat na anak ng Diyos. Amen? Ano yung unti-unti tayo naging tapat? Natututo kang magpuri, natututo kang magpahalaga sa panambahan, natututo kang mamuhay na may kabanalan, natututo ka talikuran ang kasalanan o ang iyong lahat na buhay sa sanlibutan. Dahil kailangan tayo'y makita ng mahal na Diyos, tayo'y tapat. Ano ba yung tapat? Tapat ka magpuri, tapat ka pagsamba, tapat ka magbigay, tapat ka sa pamumuhay may kabanalan. Dahil ang sabi ng banal na aklat, yamang banal ang tumawag sa atin, magpakabanal po tayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hindi lamang tinutukoy ito'y damit. Pag sinabing sa lahat ng parang pamumuhay, sa araw-araw mong buhay, makikita po tayong Kristiyano. Kung tayo dati nagmumura, hindi na, nawala na. Nagpupuri na tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo dapat maging tapat sa mahal na Panginoon. Tapat tayo na huwag kalimutan ang pagkakatipo ng mga banal. Ay minsan, hindi tayo tapat. Bakit? Nagdadahilan pa tayo sa araw ng panambahan. Pag tayo'y tapat, pipilitin na makadalo. Amen? Sa ganda ng patotoo mga kapatid. Tingnan mo, naglalakad 2 oras, 3 oras, abay malayo yun. Dahil yung Sariaya mga kapatid, na amin natin nilalakad, balik-balikan, ay walang 1 oras yun. Abay pag 2 oras, malayo. Pero, dahil natuto siyang umibig sa mga Panginoon, natuto siyang maging tapat na habulin ang gawain para siya ay pagpalain. O ano naging bunga?
Di ba? Unti-unting pinagpala ng pinakamamahal sa Diyos. Ganun din po ang bawat sa atin. Di ba? Dati naman tayo no, mga nauna, nangungupahan ang marami ng bahay. Walang matatag na hanap buhay. Pag kinuwinta ang income sa araw-araw, hindi ka magpa-aral ng elementary. Pag malayo ang elementary dahil may gastos na masahe. Pero tayo po ay nagpatuloy maglingkod sa mahal na Diyos. Anong naging bunga? Siya ang nag-supply. Siya ang nagbigay. Ngayon, di ba ang inyong mga anak na iba, tapos na. May trabaho na. Ang iba nagsa ibang bansa. Bakit? Dahil kung tayo'y totoo, kung tayo'y tapat, God will provide ang pangako ng mahal na Diyos. Siya ang magsusupply ng ating pangailangan. Kung tayo'y tapat at totoo, siya ang magpapagaling ng karamdaman mo. Kung wala kang trabaho, siya ang magbibigay sa'yo. Basta tayo po ay matutong tapat at totoo. Dahil pag tayo po ay hindi maging tapat at totoo, hindi mo tatanggapin ang gusto mo. Kung tayo'y tapat at totoo, higit sa lahat, bukas makalwa, titira na tayo sa langit. Amen? Sa langit, walang karamdaman. Sa langit, walang pagsubok. Sa langit, wala pong kahirapan. Dahil lahat maglalaho sa kabilang buhay ang ating naranasan sa daigdig na ito. Sa langit, pantay-pantay. Sa langit, tayong lahat, anak ng Diyos na buhay. Amen? Pagdating natin sa kabilang buhay sa langit, walang kapintasan. Wala dong maitim. Wala dong may kapansanan. Wala dong matanda. Lahat tayo'y bata sapagkat papalitan ng walang kasiraan ang ating katuwang lupang ito. Kaya huwag po tayo manghina o malupaypay. Sa huling panahon ito, tayo maging tapat at totoo sa lahat na ipinagagawa ng mga Panginoon. Sa ating pamumuhay, sa ating panambahan. Dahil pag hindi po natin ito ginawa, pag nag-rapture, sayang ang pag-iyak natin, baka huli na. Habang ang salita ng Diyos ay nagpapaalala po sa atin, tulungan po natin ang ating sarili. Ang ating sarili, kanya-kanya po tayo. Tutulungan natin ang ating sarili na ano? Tayo'y magkaroon ng takot sa mga Panginoon, magkasala, magkaroon tayo ng takot na tayo'y nang lulupaypay. O tayo ay nag-iisip pa na tayo lalayo sa Panginoon. Bagkus dapat tayo'y maging tapat. Tiyo po yung mga tapat at masisipag sa gobyerno, ay diba? May regalo pa, may bonus pa. Amen? Pag mabait ka pa sa iyong katrabaho, may regalo pang another galing sa trabaho o katrabaho. Pag tayo tapat at totoo, mas higit ang tapat na tao mananagana sa pagpapala. Amen? Ay, simple mga kapatid. Pag tayo'y maging tapat at totoo, mananagana sa pagpapala. Ano yung mananagana? Material, financial, spiritual. Kailangan mong bahay at lupa. Kayang-kaya ibigay ng mahal na Diyos. Bakit? Lahat ng ating nakikita, gawa o likha ng mahal na Diyos. Ay, kung yung karamdaman mo pinagaling, walang gamot. Naniwala ka na pataya, sumunod ka sa mga Panginoon, gumaling. Ay, kayang-kaya ibigay. Basta tayo po'y maging tapat dahil pangako ng pinakamamahal na Diyos. Ngayon, bakit dapat tayo po ay maging tapat at totoo? Dahil ang nais ng pinakamamahal na Diyos, saan man tayo naroon, pagsikapan natin tayo maging karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Dahil ang tunay na hinirang ng mahal na Panginoon at lumalakad sa panibagong buhay, kailangan po saan ka man naroon, Kristiyano po tayo sa gawa at katotohanan. Aklat po tayo ng Korinto. Dito po tayo minamahal sa 5:9. Dito po ay malinaw na tayo pinapaalahan saan man tayo naroon.
Dito po sa aklat na ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 9. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Amen. Malinaw po, mga mahal. Tayo po lahat ang kinakausap. Hindi isa, tayong lahat na nagdito, na tinawag at pinilit hinirang. Pagsikapan po natin sa bahay o di man, tayo po'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Para ano po, tayo po ay pagpapalain ng pinakamamahal pa ng Jesus at tayo ay makakatiyak pupunta sa langit kung saan naroon ang ating magulang sa Panginoon. Kaya nga, ating pagsikapan, saan man tayo naroon, hindi man araw ng samba, Lunes man yan o Martes, Huwebes man yan, o Biyernes na maghapon o Sabado, o anumang araw, pagsikapan po natin, tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya gagawin po natin na tayo po ay talagang ang pinakamamahal pa Jesus ang masusunod, hindi na po tayo. Dahil pag tayo ang nasusunod, nasasaktan ang mahal na Diyos. Bakit? Dahil tayo po'y pag-aari na niya. Binili na tayo sa banal na dugo. Ay pag tayo pa nasusunod, nalulungkot ang mahal na Panginoon. Dahil para bang kulang pang ginawa ng mahal na Diyos na sakripisyo. Pero sapat na sapat ang ginawang sakripisyo, mahal na Panginoon, para tayo matubos sa pagkakasala at maglingkod tayo na may katapatan at katotohanan. Sa huling panahong ito, mga mahal, kaya dapat ang bawat isa sa atin ay may takot sa Diyos magkasala o mahiwalay sa presensya ng Diyos para tayo maging tapat. Para tayo maging totoo na anak ng Diyos na ginagawa ang kanyang bayang kalooban. Dahil ang salita po ng mga Panginoon ang nagpapaalala at nagtuturo po sa ating lahat para tayo po ay huwag bumalik sa kasalanan. Ang salita po ng Diyos. Kaya dapat po ang salita ng Diyos ating inuunawa. Hindi pinalalampas sa kabilang tahinga. Uunawain mo at tatanggapin mo para masunod mo ang salita ng mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Timoteo 3:16 at 17, awit 32:8. Pakibasa ng dalawang bersikulo. Ikaw ang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Aklat po tayo ng awit 32, sa 8 po tayo may mahal. Saklat po ng mga awit, Kapitulo 32, talatang 8. Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Lahat magsabing praise the Lord. Pag ginawa po natin lahat, may mahal ito, na ang salita ng Diyos na ating nababasa at napapakinggan, pag tinanggap po natin, anong mangyayari sa atin? Kung tayo'y nalilis na landas, bumabalik sa ating kahinaan, ano sabi ng aklat na biyasa? Ang lahat na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Lahat magsabing Amen. Ito po ang kailangan natin lahat.
Kaya mahalaga, mahal, na tayo makikinig sa salita ng Diyos at ating naunawa at ating i-apply sa ating buhay. Sapagkat ang salita ng mga ang nagpapala po sa ating para tayo'y maging matuwid. Kung ang salita ng Diyos ay tumama sa atin, baka may ginagawa tayong hindi kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi po dito, ang lahat na salita ng Diyos o lahat ng kasulatan na kinasihan ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, lahat ng salita ng Panginoon, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa ikatututo, sa pagsansala. Ibig sabihin, tayo'y sinasaway kung tayo'y nalilis na landas. Pero kung atin napakinggan at hindi natin tinanggap, baliwala. Hindi tayo matututo, hindi tayo matuwid. Pero ang sabi ng banal na aklat, tinuruang lubos ang bawat isa atin para tayo'y gumawa ng mabuti sa harap ng mahal na Panginoon. Hindi kailanman nagkulang ating ginagalang mga ebangelista sa kanyang pagtuturo. Ating beloved Assistant Pastor Len Almeida sa lahat ng naunang manampataya, 1980, 90, 2000. Dati tayo po may Sunday school pa sa lahat nakarating ng Nubaltes, ng Cunitas sa Aranita, sa Dako ng Amoranto, sa Marikina. Ating nakikita ang pangaral at pagpapaalala ng ating ginagalang Assistant Pastor Len Almeida para kung tayo po'y nalilis ng landas, tayo ay masansala. Ibig sabihin, huwag mo nang gawin kung ito hindi kalooban ng Diyos. Kung atin tanggapin, matututo tayong sumunod sa kalooban ng Diyos at tayo'y makakagawa ng mabuti. Amen? Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga ito po ay mapakinabangan. Ibig sabihin, kailangan ng bawat isa sa atin para tayo'y matuto at tayo'y makagawa ng mabuti. Pero pag hindi po natin tinanggap, hindi tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos. Pero ang sabi ng awit, mga mahal, na ito pong dalawang ito ay kung saan ay parehong kailangan natin para ating masunod. Dahil ang sabi dito ng utso, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita. Sabi papayuhan. Ano yung papayuhan? Tuturuan. Amen? Ituturo ang dapat natin gawin. Kaya ang salita ng Panginoon nagpapaalala po sa atin para tayo'y makasunod. Para tayo maging tapat at totoo. Para tayo po ay mainit na Kristiyano na tayo po'y makakatiyak pagpapalain, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kung hindi po ako nakinig sa pagtuturo ng ating gagalang mga ebangelista, ating beloved Assistant Pastor Len Almeida, maging sa meeting po sa Nubaltes, 1980, 90, kami tuwa pag may meeting po sa Metro Manila, pag kami na doon. Dahil kung sa battery, naglulubat na. Pag miniting may mahal, nakakargahan ko sa battery. Uber pa ang karga. Kaya pag kami bumalik ng Sariaya, kung sa sundalo, handa kami lumaban. Bakit? Dahil aming naunawaan ang salita ng Diyos, kami lumakas, kami tumibay, kaya sa awat habag ng mga Panginoon, kami pinanghawakan ng mahal na Diyos. Dahil kung tayo lang, kung kami lang, kung hindi kinawat hindi kami nakinig sa turo ng ating gagalang mga pastor, beloved as ng Pastor Len Almeida, kung hindi tayo patuloy ipinag-pray, wala na tayo. Hindi natin kaya pag-atake ng demonyo dahil ang demonyo mas malakas, mas makapangyarihan sa tao na walang Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan po natin yung Espiritu ng Diyos na nakatira sa atin, huwag natin pabayang umalis. Mahalaga po na sa atin na pupuspos ng bawat Espiritu, mahalaga pumapatak ang iyong luha na naramdaman mo ang pag-ibig, presensya ng mahal na Panginoon dahil yan ang magpapatibay sa iyo at magpapalakas sa iyo. Amen? Dahil naramdaman mo mahal na mahal ka ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga, yung awitin pong inawit ng Beloved Panginoon, naalala ko po,
Dahil kung ngayon ay Jess, ngayon po ako, birthday ko sa spiritual. Dahil naalala ko nung ako'y bautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesus, ilumog sa tubig. Pag-ahon ko sa tubig, dala-dala ko po yung aking kutsilyong 29. Kinuha ko yun at itinapong ko sa kawayanan. Simula noon, natuto ako magpure, magbasa ng baklat. Hanggang ngayon, kinawan ako ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi po, ituturo sa atin ang daan na ating lakaran. Papayuhan tayo. Yung salita ng Diyos sa ating napapakinggan, kung ating i-apply sa ating buhay, tayo po ay unti-unting maging tapat at totoo. Dahil kung tayo tapat at totoo, hahabulin tayo ng pagpapala. Plus, titira ka sa langit. Magmamana ng buhay na wala hanggan. Lahat may magsabing, praise the Lord. Basahin natin ang 2 talata bago tayo awit na isang awitin. Dahil naala ko po ng Sunday sa Candelaria, iniisip ko, paiklein ako, lalong humaba. Pero ako'y natuwa at nagalak. Nung nag-altar call, kinawag habang mga nag-moving ang Holy Spirit. Kaya sa tuwa ko't galak, nagkaroon naman ako ng pagkabagabag at pagkabalisa. Dahil hindi ko nasabi doon sa mga kapatiran na magbigay kayo para magamit pagpunta ng Maynila. Ay sa ating mga pastor. Gabi na mga kapatid, hindi pa ako makatulog. Kinabukasan, ako'y bagabag na bagabag pa rin. Dahil ang nasa isip ko, paano pagpapalaan yung mga kapatiran? Tandang-tanda ko, may mahal, ginagawa ang chapel sa Candelaria. Sabi ng mga pastor, noong nagdala po kami ng pera, may kasama ko nung basta worker galing pang Maine. Nanghingi po ako ng pandagdag na pambilyero. Bago sisimulang gawin sa Candelaria. Sabi ng ating gagawin mga pastor, o sige, Badel, ito ang maibigay ko. Pero turuan mo ang mga kapatid sa Panginoon sa pagbibigay. Sila ang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya hanggang nado na sa Manila, pag naisip ko, ako'y namumblema. Dahil sabi ko, pagpapalain yung nakapunta sa Arlington, yung nakapunta sa Holy Cross, ay paano? Yung hindi nakapagbigay para maging kaisa. Kaya sabi ko, Panginoon, may kasalanan naman ako. Nung Miyangkulis, muntik na ako, nalimutan ko lamang na parang hihingi ng tawad doon sa mga kapatiran. Dahil ako'y hindi po naging payapa. Nababagabag ako. Dahil sabi ko, yung pamandin, ang bilin-bilin ng mga pastor, turuan ang kapatiran na magbigay para pagpalain. Kaya pag naalala ko, ay ako'y talagang hindi po naging payapa. Parang sabi ko, talagang ako'y may kasalanan. Kaya dapat tayo may mahal, talagang maglingkod na may katapatan at may katotohanan para tayo pagpapalain. Aklat po tayo may mahal ng Korinto at 3 na ating basahin. 9:27, Pilipos 2:12, 3:20 ng Pilipos. Dalawa po ang Pilipos. Pakibasa naman lahat. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, talatang 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Sige po, pakibasa. Lahat yung 3 versikulo. 2:12 tayo at 3:20. Dito po sa aklat ng taga-Pilipos, Kapitulo 2, talatang 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Tayo po muna ay pumalakpak sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang salita po mga nagpapaalala sa atin. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ang nagpapaalala at nagtuturo
para tayo po'y magkaroon ng takot sa Diyos at tayo'y maging tapat at totoo. Dahil pag hindi po natin ito pinagsikapan sa huling panahong ito, pahirap na pahirap ang pamumuhay sa daigdig nating gagalawan. Hindi natin tiyak, bukas makalwa, baka lumala ang gira o magkagira pa sa ibang lugar. Hindi natin tiyak kung yung bagyo na malakas ay mas malakas ang tatama pa o dadating. O lindol, bulkan. Kaya habang tayo po ay may kalayaan, may lakas, at tayo po'y may pag-ibig pa sa pinakamamahal pa ng Diyos, pagsikapan po natin lahat na tayo'y maging tapat at totoo. Dahil pag tayo tapat at totoo, tsak na tsak, titira po tayo sa langit. Amen? Kaya ano sabi po ng Korinto sa kalagayan ni Apostol Pablo? Hinahampas niya ang kanyang sarili at kanyang sinusupil, baka pagkapangaral niya sa iba, siyang itakwil. Tayo pong lahat ang tutukoy dito. Dahil tayo lahat nagpapatotoo, lahat tayo nagsishare. Hindi lamang tumatayo sa pulpito, hindi lamang tumutugtog, hindi lamang umaawit. Lahat po tayo ang tutukoy dito ng banal na aklat. Ibig sabihin, disiplinaduhin natin ating sarili o turuan natin ating sarili. Ay, isa example nga, hinahampas ni Apostol Pablo. Dahil baka pagkapangaral niya, siya ay itakwil. Ano yung itakwil? Akala niya punta sa langit, yung pala, hindi pa langit. Kaya, tayo po lahat ang kinakausap sa ating Diyos. Turuan po natin ating sarili. Kung alam mo, ang kahinaan mo na 2 ay naging 3, naging 5, naging 10. Turuan mo ang sarili mo. Turuan po natin ang sarili. Ang sabi, hampasin. Disiplinaduhin. Para matiyak natin na tayo maging kalugod-lugod para tiyak tayong pagpapalain at pupunta sa langit. Lahat magsabing amen. Tayo po lahat ang tutukoy dito. Hindi iisa. Lahat po tayo. Hampasin. Ibig sabihin, turuan mo sarili mo. Para bang pangaralan mo yung sarili. Kung ikay nagkakamali ka ng inalpay-pay, pagalitan mo sarili mo. Bakit ka ba ganyan? Ay, malapit na ang finish line, malapit na ang pagpunta sa langit. Dadyan pa. Ikaw pa nasusunod. Apay, turuan mo yung sarili. Dahil ang salita ng Diyos ang nagpapala sa atin. Hampasin, disiplinaduhin natin sarili para tiyak tayo pupunta sa langit. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi na po kami. Ang salita ng Diyos ang nagpapala sa atin lahat. Tayo ang magtuturo sa ating sarili. Tutulungan po natin ating sarili para tayo tiyak maging tapat at totoo. Lahat magsabing praise the Lord. Ito po ay napakalinaw ng Pilipos 2:12. Kung tayo'y nakakasunod, na tayo'y tinuruan natin magun sa Panginoon, sino tayo bautismuhan, may first love tayong naramdaman sa mahal na Panginoon, may nakakakita man umwala, malayo man tayo sa ating magun sa Panginoon, tayo nagpilit na makasunod. Ano sabi ng Apostol Pablo? Bagkus ngayong wala na ako, kung kayo laging sumusunod, gawin ninyo. Anong sabi ng aklat? At lubusin ninyo ang inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Kanya-kanya po tayo. Hindi ka kayang iligtas ng iyong asawa kahit mainit yan sa mahal na Panginoon. Hindi ka po kaya. Mainit ang iyong anak, mainit ang iyong manugang, mainit ang iyong biyanan sa Panginoon sa mga Panginoon, tapat at totoo. Pero pag hindi mo ipinagtrabaho yung kaligtasan, hindi mo tiyak ang pagpunta sa langit. Dahil ang salita po ng Diyos ang nagpapaalala, lubusin ang sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Kanya-kanya po. Amen? Diba pag tayo nagugutom o nauuhaw, kanya-kanya tayong kakain at iinom para mawala ang pagkauhaw at pagkagutom. Hindi pwedeng ikakain ka ng iyong ama o ng iyong ina. Ganon-ganon ang kaligtasan niya, mahal. Kanya-kanya tayo ng pagtatrabaho. Amen? Kaya kung tayo po ay minsan nagpapabaya
At sabihin natin, walang nakakakita sa akin. Pwede ito to. Pwede itong gawin ko. Hindi nakikita ko nila. Sabi ng aklat na biyas natin sa awit, at nakatitig ang aking mata sa inyo. Sabi ng mahal na Panginoon, walang makakatago sa atin kung hindi tayo nakikita ng ating kapatid sa Panginoon, ng ating kapitbahay na kapatid sa mahal na Panginoon. Kitang-kita tayo ng ating Ama sa Langit. Amen? Kaya anong dapat natin gawin kung tayo sumusunod? Lalo tayong sumunod sa utos ng mga Panginoon. Lalo na nasa langit ng ating magulang sa Panginoon, lalo tayong sumunod para tayo makarating sa langit. Kanya-kanya po yung kaligtasan. Dahil naalala ko, sabi ni Mama sa Bible study, hindi pwede makapatid na pag na-rapture o nag-rapture at nakita mo yung asawa, ay sasabihin mo, sasabit ako o bibitin ako sa palda. Ay, hindi pwede yun. Sa malinaw nga, ay tsak, iwan ang palda. Pag iyong kinapitan, kung yun ang, sa example na naiintindihan ng iba, hindi po. Dahil pag tayo dinagit na buhay ng mga Panginoon, kanya-kanya tayong tataas sa salubong sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya magising po tayo. Hinihingi ng mahal na Diyos, tayo'y maging tapat at totoo. Bakit po? Hindi po tayo taga rito. Tayo'y taga langit. Amen? Sinong naniniwala na tayo po'y taga langit, magsabing amen? Ako'y talagang 100% naniniwala. Bakit? Dahil pag ang isang tao nabautismo at may Espiritu ng Diyos, tinalikuran mo ang lahat ng kasalanan, lumalakad ka sa panibagong buhay, tanda o sign, ikay tagalangit. Pero tayo narito dahil hinihintay po natin ang pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo lahat, magsikap po. Hindi po tayo taga rito. Pag sinabi mo ikay taga rito, malayo ang langit. Amen? Dahil ang tunay na anak ng Diyos, hindi taga rito sa sanlibutan ito. Tayo estranghero o tayo bisita o tayo manlalakbay. Ibig sabihin, mayroon tayong lugar na patutunguhan o titirhan sa piling ng mahal na Diyos. Kaya dapat tayo may mahal na tagalangit, maging kaiba ang gawa at galaw na ipakita natin tayo'y tunay na anak ng Diyos. Tumalikod sa kasalanan. Kaya huwag na po inyong isipin na may sasabihin nyo, ang layo. Lingkod na ako dadalo. Dapat turuan po natin at tulungan natin sarili. Matuto tayo makapag-overnight. Amen. Bakit? Ang dami na natin pagpupuyat dati na hindi nalugod ang mga Panginoon. Sa sugalan, sa lasingan, sa diskuhan, sa kwentuhan, kasama barkada, hindi nalugod ang mga Panginoon. Pero pag tayo nagpuyat sa pagpupuyat sa Diyos, kalulog lang tayo ng mahal na Panginoon. Kaya turuan po natin ating sarili makapag-overnight. At mo sa patotoo, pinagpipilitan 3 beses dadalo. Oh, mahamon tayo minamahal. Bakit? Sapagkat yun ang paraan para tayo pagpagkalugdan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya turuan po natin ating sarili. Dahil po lahat tagalangit. Kahit kayo po ay bago pa sa mahal na Panginoon, nabautismo na kayo, nagpapatuloy kayo. Tagalangit po tayo. Kaya magpatuloy tayo. Kaya tatalikuran na ang buhay sa libutan. Tayo po tatayo at aawit ng isang awitin. Kung may bisita, inimbitahan ko po kayo dito sa harap habang awit po ng isang awitin dahil sa ating huling panahong ito, lagi nating pagsikapan, sasambahin at paglingkuran ang mahal na Panginoon. Si Jesus lamang ang sasambahin,
Ito po ang buhay natin. Ang mensahe ng awitin ay nagpapaalala sa atin. Magpasalamat po tayo. Tayo tunay pinakaibig, pinakamamahal ng mga paso. Tayong lahat ay pinilit nila sa pagbabalik ng mahal na Diyos. Ang bawat isa sa ating kukunin ng mahal na Panginoon. Kaya turuan po natin ang ating sarili na tayo maging tapat at totoo sa uling panahon ito. Ibigay, ialay natin ang ating buhay. Huwag na po tayo ang masunod. Ang mahal na Diyos na masunod sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Punos niya'y sundin at mahalin. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Tayo po'y magpanalawag naman. Hindi mo tao ang tumawag at pumili sa atin. Ang ating pinakamamahal, yung tumawag sa atin, yung pumili. Kaya naman tayo maging karapat-dapat na tunay na anak ng Diyos. Sa Kanya, ako'y magliling ng buhay na puso. Hindi kami karapat-dapat. Subalit kami yung pinili at pinili. Sa Kanya pagbabalik, ako'y nararamdaman. Tawagin niya ang anak. Hallelujah. Kaya mahal, habang naawit mo ang awiting ito, gawin mo pong panalangin. Iamay natin sa ating buhay na sa uling panahon ito, pagsikapan natin. Lagi ang mahal na Panginoon ay masamba. Dahil siya ang katotohanan, yung buhay, yung magbibigay ng buhay na malagan. Buhay na walang hanggan. Salamat, Punos niya'y sundin ngayong pag-ibig na muli. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Ako'y pinili niya sa sanlibutan. Ikaw ako, tayo lahat, Piyamahal, ay pinili ng mga niyo para tayo maglilingkod sa Kanya, para sa Kanyang pagbabalik. Ikaw, tayo lang ay sasalubong at tayo titira sa Kanyang karya. Hallelujah! Ako'y nararapat, tawagin niya
Hallelujah, hallelujah. Kaya tayo lahat po ay maglilingkod sa Kanya para sa Kanyang pagbabalik. Tayo'y karapat-dapat tawaging anak ng Diyos, kukuning buhay at titira sa kaharian ng mga Panginoon sa langit. May buhay na walang hanggan. Kaya nga ating pagsikapan, lagi ating sasambahin at pupurihin ang pinakamamahal na Panginoon sa ating pong beloved visitor. Napakapal po niyo. Dahil totoong banal na gawain. Totoo ang Diyos na wala sa Kanyang mahirap, walang imposible. Pag tayo naging tapat at totoo, nalalapit at maglingkod sa mahal na Panginoon, ikaw ang makikinabang pati iyong mahal sa buhay niyo. 4 po ang paraan o requirement ng kaligtasan. Una po ay paniwala o pampataya, sapagkat sabi ng aklat ng Hebreo 11:6, ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampata may Diyos, sapagkat hindi malugod ang Diyos kung hindi ka maniwala may Diyos. Dahil ang Diyos ay malugod kung ikay lalapit na may paniniwala na ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang sabi po ng ikalwa na requirement o paraan ng kaligtasan, maka-Diyos na pagsisisi. Bakit po maka-Diyos? Ang iyong kasalanan pagsisisihan ay tatalikuran. Dahil ang sabi ng Acts 3:19, magsisi at magbalik loob upang mapawi ang kasalanan, upang kung magkagay dumating ang panahon ng kaginawahan mula sa harap ng Panginoon. Kaya pag maka-Diyos, darating po ang kaginawahan. At patuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Ikatlo, bautismo po sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus. Bakit po? Dahil tayo ay makasalanan. Ang kasalanan dapat mapatawad. Kaya pag binautismohan, simbolo, paglubog sa tubig, paglilibing ng kasalanan o paghuhugas ng kasalanan. Kung sa paglilibing, talagang kalilimutan na at nahugasan na. Kaya pag tayo napatawad sa kasalanan, magkaroon tayo ng kapangyarihan sa Diyos. Malabanan ang ating kahinaan o kasalanan, manalangin sa may sakit, gagaling sa pangalan ng Mapanso, sapagkat magsisi ang bawat isa at magbabautismo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi po sa tao magagaling ang Espiritu Santo, magagaling po sa pinakamamahal pa pag ating sinunod na mabautismo tayo sa pangalan ng Panginoon. Ikapat, bautismo sa Holy Spirit, ang mahal pa rin po ang gagawa sa inyo pong pagpapatuloy, maglingkod. Kagaya po kanina, pinagpala tayo, miyamahal. Talagang sabi ko, salamat, bumalik o naramdaman yung presensya ng Diyos. Dahil halos lahat mga awit, sinamahan tayo at kinalugdan, naramdaman natin ang presensya ng Diyos. Yun po ang tagumpay. Yung maramdaman natin ang pag-ibig at presensya ng mahal na Panginoon. Kaya nung maalala ko, kung Diyos ngayon, ito pala ang aking kapanganakan na ako ay pinatawad ng mahal na Panginoon. Kaya yung awiting tapat ang Diyos habang tayo ay narito at nabubuhay, pero tayong pinitinirang lagi ipagsigawan ang kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa mga kapatid ko sa mga Panginoon ating ipagpray po ating beloved visitor. Kayo po ay magtaas ng inyong pong dalawang kamay. Sumad po kayo sa maikling panalangin, magpikit po kayo ng inyong mata para po concentrate na inyong tatanggapin ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po sa iyong bansalita na aking napakinggan. Narito po ako, nagbabalik loob sa iyo at nagsisisi sa lahat na gawa kong kasalanan simula nang ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, isulat mo po na malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita. Paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Iligtas mo po ako sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Ako po naman ang manalangin sa inyo. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Sa aming pong mahal na bisita na ikitinanggap bilang Diyos ang tapagligtas. Patuloy po silang kawat kabagan at dagdagan ang pag-ibig panay. Wala upang pataya
at isulat mo po ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, iligtasan po ng kanyang masaboy at nawa ito'y tunay na tunay simula ng kanyang paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Makabalik po kayo sa inyong upuan. Tayo po ay mananalangin po sa ating pangailangan, sa ating mga kapatiran, dati at baguhan. Wala man tayong sakit, kailangan po natin ang gabay at patnubay ng mahal na Panginoon. Sa may sakit, kailangan natin ang awa ng mga Panginoon. Kaya tayo magpakumbaba at mapataya para tayo ay kawat kabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin po sa ating pangailangan. Hallelujah! Mapagpalang Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na maway mahabagin at tumubos sa aming pagkakasala. Sa pangunang panalangin namin kinagkalang mga ebangelista, ang propeta na iyong ginamit sa aming kaligtasan na walang humpay, nag-ayuno. Patawarin mo po kami at sa lahat ng pangailangan ng bawat isa, O Diyos, ikaw ang nakakalam na kapatid, iyo pong ipagkaloob o ibigay sa himalang pamaraan, iyo pong pagpalay ng bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpapala. Mahal na Panginoon, sa lahat may karamdaman, iyong pagalingin sila. Lahat na may problema, lutisin mo, pagpalay mo po ang bawat isa, ang kalang kabuhayan, ang pagkatan, anuman negosyo, ng business na sa ibang bansa, dagdagang kalang kabuhayan, ingatan at maggamit din sila pa sa kaligtasan ng aming mga kababayan. Akayin mo po kami dagdagan ang aming tunay na pag-ibig, katapatan at katotohanan na masunod ay kalooban at mapaglingkuran ka hanggang sa huling hininga ng aming buhay o sa iyong pagbalik. Mahal na Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa sa kaligtasan ng aming sa buhay ng aming mga kababayan, maging ilaw o asin kami na makita ang kabutihan mo sa amin na iyong ginawa para, O Diyos, sila'y maniwat mampataya. Mahal na Panginoon, panghawakan mo ang bawat isa. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay. Higit sa lahat, kami ay imasumpungan walang dungis, walang kapintasan. At patuloy po ang buong sambahan na magkakalamang lista ang kalamang anak, simula sa pangalay, ang kampung sumanugang po. Hallelujah! Comfort mo patuloy ang tungkuling iniatang mo ay kanilang magampanan lalo dahil malapit ka ng babalik. Huwag mo po kaming iiwan pababayaan. Bigkisin mo po kami ng pag-ibig na galing sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. May mahal ang ating pong kanang kamay sa ating ulo. Alawang kamay sa pati po ng ating katawang may karamdaman. Kung tayo po ay may natitirang kahinaan na nagmumura o may bisyo pa, kaliwang kamay sa ating labi at ating sawayin sa pangalan ng pinakamamahal pa Jesus. Kailihas po natin ang ating sarili at palasin sa pangalan ng Panginoon Jesus lahat ng gawa ng demonyo sa ating buhay, karamdaman, problema, kahinaan. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Aming sasaway lahat ng timong karamdaman nagpapahirap, ang timong karamdaman, hallelujah, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, sakit sa puso, sakit sa baga, paralysis, pagka-stroke, hallelujah, lahat ng sakit na nararamdaman ng makapatiran, lumayas ka, mawala ka, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Demons of sickness and diseases, vices, bigang, panghina, palupaypay, kahirapan, alilangan, lahat ng bisyo, out, in Jesus' name. Hallelujah. 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 Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa lahat po may mahal makakatalon, tayo po ay tatalon. 3 beses shout, hallelujah, praise the Lord, na may katuwang may kagalakan dahil ang ating bibigkasin lengguwaheng makalangit. Tayo hindi taga rito, tayo taga langit, sa langit lahat. Praise the Lord, hallelujah. Ay tayo anak ng Diyos, tayo punta sa langit. Praise the Lord, hallelujah. Jump, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah.